Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kumusta po ang swapangan sa Kongreso? Ang balita po mga kaibigan ay kakausapin na raw. Kaysa kakausapin pa raw ni Presidente Duterte, ito pong yung dalawang partido o magkabilang panig ni Cayetano at ni Velasco. Unang-una pa lang nung ginawa yung kasunduan na yan, mga kaibigan, ano sabi natin? Itaga nyo sa bato. Si Cayetano hindi ho susunod dyan, mga kaibigan, sa kasunduan. Kung sa bagay, sa umpisa't-umpisa pa lamang, mga kaibigan, bakit pagkakasunduan kung sino magiging speaker? Di ba botohan yan at saka yan hiwalay? Ha? Hiwalay ho yan sa executive, ano tawag mo dyan? Di ka tarantaduhang malaki po yan. Sipin mo kung sino magiging speaker nakasalalay sa presidente. Nasan yung separation of powers ng tatlong sangay ng ating pamahalaan, ang executive, legislative at judiciary? Nasaan yan? Tingnan ninyo, nasira na ulo yata nitong si Ombudsman Samuel Martires. Dapat ito ipa-check up na sa mental hospital po ito, nabaliw sa kwarta Nakalain mo, mga kaibigan, yan daw lifestyle check ay ginagamit ng media sa extortion. Gago! Ito ho ang utos sa mga pulis. Alam po ninyo, talagang ang mga entertainer malabo pa sa tubig ng kanal. Kung kailan po yan, mga kaibigan, makababalik sa kanilang hanap buhay. Kung merong marginalized sector ngayon, ito ho yung mga working entertainers. Hindi bali ho yung mga nasa TV dati, di ba? Na hindi na rin sikat ngayon pare-pareho, di ba? Hindi bali ho yun, maraming ipon yun yung mga working entertainers, yun yung mga nagtatrabaho gabi-gabi, di ba? Ang sabi ho, mga kaibigan, i-monitor na mabuti yan ng mga pulis, yung mga bar. Kasi may mga, nagbukas na Yung isang nahuli sa Makati, puro inchik pa naginuman Kunyari, hinuli, nasa na? Yung pong demanda, mga kaibigan, laban ho doon sa barko ng China na bumangga doon sa bangka ng mga mangingisdang Pilipino, abay, ibinasura ng piskalya. Kawawang bansa ito. Pati National Prosecution Office at Department of Justice of China. China na lahat, mga kaibigan Ang Chinese dito, first class citizen. Wala naman tayong ibang maibabalita sa inyo, mga kaibigan, maliban dyan at sa mga ilan-ilan pa. Pati na yung buwakang ina. Ano yung buwakang ina? Akalain ninyo yung pangalan ni Presidente Duterte doon sa 1,000 piso. Rodrigo Boa Duterte. Bay, mapapamura ka nga naman, Kung taga Cavite ka, buwa ka ng ina. Delpin Lorenzana, tatakbong senador. Naloko na. Marami pa yan. Palagay ko, malalamang yan. Sila Loxina, magsisitakbuhan na yan. Sila Roque.
Panelo. Isipin mo si Panelo. Ang haba ng kasaysayan niyan sa kwan sa Abugasya na walang naipanalong kaso Kanain mo swertihin dito, di ba? Bueno, mga kaibigan, ito ho, itong gulo dito sa Kongreso, kung ano-ano pa mga sinasabi, ito ho'y maliwanag na swapangan lamang. Ito si Velasco, yung Marinduque representative, ang pangalan ni Lord Alan Velasco. Alam niyo ba ito? Ito yung anak nung dating mahistrado ng Korte Suprema. Akala mo ba merong pakialam ang taong bayan dyan sa mga pinagagawa nilang katarantaduhan dyan sa Kamara, mga kaibigan? Isipin mo, eto ngayon, di ba, nung isipin mo na itatalaga na speaker. Dinedesignate ng presidente, Speaker of the House. Noon pa lang, dapat nagduda na kayo katulad ko di ba? Nasabi niyo rin sana nung araw na walang walang tutupad sa kasunduan dyan, lalo na sa ugali ni Alan Peter Cayetano. Akala mo tama siya lagi, di ba? Yung pala may tama. Ngayon, eto ho, hindi tinupad, dapat hanggang next month di ba? Ang termino, magkakaroon ng term sharing. Susunod si Velasco. Meron pa nga susunod doon, di ba? Yung si Martin Romualdez yata. Tatlo silang maghahati, mga kaibigan. Pero ano nangyari? Eto. Nanatili sa pwesto si Alan Peter Cayetano. Ano pa nga ba? Kahit naman magpalit yan, may mapapala ba taong bayan dyan? Wala naman Eto ngayon, sabi ni Velasco, nananawagan siya sa kanyang mga kasamahan na kilalanin yung term sharing agreement sa pagitan niya at nitong si Speaker Caldero Alan Peter Cayetano. Ginamit pa ang Panginoon Diyos dito saying it was made for God and our country. Yun daw, agreement na yun, para sa Diyos daw yun at sa bansa. Ako, naloko na, po, mga kaibigan. Sa kanyang post sa Facebook, sabi ni Velasco, na yung kasunduan sa pagitan nila ni Cayetano, nakabase sa, tiwala, sa isa't isa, nila. Kayo pwedeng pagkatiwalaan. Especially as it was brokered. Ang liwanag Ito lantad na. Hindi sila nahihiya, mga kaibigan. Hindi sila nahihiyang sabihin itong mga sinasabi nila ngayon. It was brokered. Ang nagtulay dyan at namagitan dyan by efforts, dyan sa kasunduan na yan, in the presence of President Rodrigo Duterte. Alam nyo, dapat di nyo na sinasabi yan kung may utak kayo Di ba? Sapagkat lumilitaw po, mga kaibigan, na yung speakership, kailangan presidente pipili at ang magpapasya ang masusunod kung sino ang speaker. Bagay, aminin natin at sa hindi, ito'y ginagawa na noon pa. Di ba? Lagi naman ganyan Kung sino nakaupo, sabi nga sa inyo, yang Kongreso, yang Senado, walang ipinagkaiba yan sa baboy. Yung baboy kung sa naroon ng darak, doon nakasabsab yan. Kung nasa ng labangan, doon sila sumasabsab, mga kaibigan. So wala namang pagbabago ron Kaya lang, nung araw, discreet. Kumbaga hindi nila
isinasa publiko na ang presidente nakikialam. Kaya yung sasabihin mo hindi nakialam si Presidente Duterte sa pagpapasara ng ABS-CBN, abay, isang malaking katarantaduhan yun. Eto nga speakership nga, liderato ng Kamara, pinakikialaman di ba? Ito naman mga ito, nagsisipsip. Samantalang sila'y hiwalay sa executive, mga kaibigan. Hindi ba? Co-equal branch of the government. Mga kaibigan, bakit nagpapatuta sila sa nakaupo sa pwesto? Hindi ba? Bakit sila, ika nga po, parang mga aso na sunod-sunuran sa Pangulo ng Pilipinas? Bakit nila ginagawa yon? Kasi nagkakamutan sila ng likod. Para saan? Dalawa yan. Para sa kapangyarihan at sa kwarta. Di ba? Di ba dito ang ginamit na issue dito, ito hindi mo alam kung manipulasyon lahat ng kampo ni Cayetano ito, mga kaibigan. Di ba? Ako, paniwala ko, siya nagmanipulan yan Yung kunyari kinwestiyon. Nagumpisa yan dun sa pag-question nung ano tawag mo ron? Nung congressman si Tebes. Kino-question niya dun sa budget, mga kaibigan, kung bakit itong si Alan Peter Cayetano napakalaki. Ngayon, ang bintang nila ngayon, ang nasa likod daw nun, itong si Velasco. Yan ang sinasabi nung Fernandez, yung dating artista na wala na rin pelikula, pero tumakbo, nanalo. Si Dan Fernandez sa Laguna, mga kaibigan. Meron daw betrayal. Di natin alam kung lahat naman kayo, betrayal of public trust lahat kayo. Guilty kayo rin lahat Di ba? Sino hindi guilty sa inyo dyan sa Kamara? Sa betrayal of public trust. Yun lamang, pagpapaubaya ng Kongreso sa Pangulo na siyang makapili ng Speaker of the House, betrayal of public trust na yun sapagkat ang mandate dyan ng Kongreso, kayo pipili sa inyo, di ba? Kayo ang magpapasya kung sino uupo. Nagpapatuta kayo na masyadong sobrang sip-sip yan, masahol pa kayo makasip-sip sa bakla Mga kaibigan kung maka-lollipop kayo isipin ninyo yon, tapos sasabihin mo, betrayal. Kayo yung betrayal, kayo lahat yun. Guilty kayo lahat dyan sa Kamara. Dapat nga yung Kamara, ano tawag dyan, di ba? House of Representatives daw. Ang dapat itawag dyan, House of Party List Representative. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Isipin mo, meron silang temerity na pagsasabihin ito. Pati yung yung sour graping ni Velasco. Tanga ka Congressman pa naman kayo. Kami, bistado na namin yan Matagal na Si Cayetano, di ba? Akalain magtiwala ka riyan. Saan ka nagtiwala? Dahil lang nag-broker si Presidente Duterte. Pare-pareho kayong lahat ng mga congressman na yan, walang palabra de honor. Puro kayo. Hindi ba? Nung araw, napakahalaga niyan. Napaka-importante.
lalo na sa mga public official, yung pong tinatawag na palabra de honor. Ha? Kumikilala ka sa usapan. Iginagalang ang usapan. Ang usapan ay usapan. Di ba? Mga kaibigan. Pero wala na ho yan ngayon eh. Dapat kayo meron yan eh. Di ba? Dapat yung standard na yan, meron lahat ang mga public official. Ang problema, ultimo yung presidente natin, walang palabra de honor. Nakita naman ninyo. Bukas, China siya. Sa makalawa, Amerika siya. Susunod na araw, China na naman siya. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa ilalim po ng napagkasunduan nila noon, mga kaibigan, maghahati, hindi ho ba? Ayon kay Velasco, 15, yung unang 15 buwan ng termino, mga kaibigan, si Caldero Cayetano, di ba? Tapos itong si Velasco, magsisilbi yung natitirang 21 buwan. Yan yung term sharing agreement na ang namagitan yan, ang sumaksi dyan, at ang kumausap sa kanila dyan na maghati, si Digong nyo. Diba? Si Rodrigo Boa Duterte, ayon sa Central Bank of the Philippines. Yun na ngayon ang middle name niya, Boa. Ayan po. Ngayon, sabi ko dito nitong nagmamaktol na si Velasco, the covenant was crystal clear. A 21 term sharing agreement. The first term expires on September 30. Dapat hanggang sa makalawa na lang pala si Caldero. Masarap eh. Tsaka malaki na deliver nito ba? Doon lang sa nakupit sa ASEAN, tawag mo ron? Di ba? Mga kaibigan. Kaya cash mala si ikaw wala ka na di-deliver. Ano ba nadala mong pera? Wala, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Eto, sabi ni Velasco, ang gaganda ng sinasabi niya lahat naman sila ganyan eh. Pag merong hindi nakuha, nagkalokohan, kayo, naglokohan kayo eh. Di ba? Kasalanan ninyo yan. Problema mo yan. Ikaw ang naniwala eh. Unang-una, pumayag ka na ikompormiso mo ang konstitusyon. Bakit? Hindi yun ang mandate nyo. Wala kayong mandate na ganon sa saligang batas na ang liderato ng Kamara ipapaubaya ang pagpili sa presidente ng Pilipinas. Sino tarantado? Sino ngayon ang gago? Walang hiya na yung mga kasama mo na nanloko sa inyo, lumalabas gago ka dito sa sinasabi mo. Pumayag ka kinompromise ninyo yung constitutional mandate ninyo bilang mga elected officials. At mambabatas kayo. Meron kayong sariling mandato sa saligang batas na hiwalay sa executive. Nagpailalim kayo, eco-equal yan, mga kaibigan. Isipin mo katarantaduan niya ngayon, sinasabi mo yan,
Alam mo, dapat dito sa sinasabi nyo, pinag-uusapan nyo ni Alan Peter Cayetano ngayon, inaamin ninyo yung term sharing, mga kaibigan? Inaamin nyo yan? Dapat ma-expel na kayo eh. Kung tutuusin ninyo eh. Lahat ng pumapabor ngayon, ito, nagkakampihan ngayon. Kesyo, ang lahat daw, o majority, magtaka kayo ang majority, kasama yung minority. Bakit? Kwarta ito eh. Pera po pinag-uusapan dito, mga kaibigan. Yung pork barrel. O kaya tama alam nyo nung araw may komentarista sa radyo. Kawawa naman itong komentaristang ito dahil nung nag-martial law, pagkatapos ng martial law, hindi na siya nagprograma ulit sa radyo. Nakikiprograma na lang siya. Alam niyo kung sino yon? Si Lucio Digala, yung madalas ginagawang katatawanan ni Yumaong Rod Navarro sa kanyang programa. Magaling yun si Lucio Digala. Ha? Alam niyo yun si Lucio Digala at saka si Cauding Bartolome. Estudyante yan Damian Soto, yung komentarista dinadakila natin sa radyo nung araw. Kinatatakutan yun, magaling magsalita yun. At yun, hindi yun, hindi kurap. Hindi kurap yun si Damian Soto, mga kaibigan. Lahat to, binabanatan nun. Pag mali, babanatan ka. Pupunahin ka. Kung may dapat ipuna sa'yo, pupunahin ka. At saka yun, yun, iba ang talent nun. Sa mga komentarista, ang talent nun, iba. Paulit-ulit na sinasabi yun, Ngayon, bukas, yun din yung sasabihin niya. Sa makalawa, yun din sasabihin niya. Mga kaibigan, akala mo nakatape, pero live yun. Kasi kung ano yung sinabi niya kahapon, pati tuldok, yun na yun Walang magbabago ron. Ang galing nun, si Damian Soto. Ngayon, yan si Lucio Digala. Si Lucio Digala nun, nung panahon ni dating Pangulong Marcos, magkakaroon ng presidential election. O hinahamon si Presidente Marcos ng eleksyon. Itong si Lucio, si Lucio Digala, pumanaw na rin yan, taga-Tondo yan. Si Damian, taga-Tondo rin yan. Alam ba ninyo si Don Chino Roses, yung nagpatakbo kay Mrs. Cory Aquino, yung nag-gather ng 1 million signature para patakbuhin si Mrs. Cory Aquino. Si Don Chino Roses, publisher ng Manila Times, naging boss ni Senador Benigno Aquino yun. At yun ang nagpadala kay Ninoy Aquino sa Korea para i-cover yung digmaan sa Korea, mga kaibigan. Ngayon, ito si Lucio Digala, para mainsulto ni Don Chino Roses, si Marcos, para mainsulto, ang ginawa niya, sabi niya, Lucio, takboy ka ba? Kasi Kastila yun magsalita. Pinatakbo niya ang presidente. Akalain niyo si Lucio, naniwala. Ngayon, merong mga mosquito papers nung panahon ni Presidente Marcos. Na bumabanat sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Ano yung mga Mr. and Miss? Mr. and Miss magazine yun, news magazine.
Akalain ninyo, na-picture doon si Lucio Digala. Cover siya nung magazine na yun. For President, lalabang kay dating Pangulong Marcos. At siya in-interview, haba nung interview sa kanya. Alam nyo, isa lang ang sinabi niya ron na nagkatotoo ngayon. Nagkatotoo na yun ang mas bagay na talagang maging pangalan ng Kongreso. Kasi tinanong siya, nung panahon na yun, ang Kongreso natin, bale, ang tawag Batasang Pambansa. Yun ang katumbas. Kasi semi-parliamentary tayo sa ilalim ni Pangulong Marcos. Di ba? Ngayon, tinanong siya, pagka ikaw ay nanalong presidente, ano gagawin mo? Sinabi sa kanya, tinanong siya, bawat tanong, meron siyang sagot. Sino mga pipiliin mo na manungkulan sa gobyerno? Marami siyang pangalan binanggit. Yung iba, commentator nga sa radyo pagkatapos, pagdating sa Kongreso, sabi, yan, yung Batasang Pambansa, yun ang Kongreso natin noon. Ano gagawin mo dyan pag nanalo ka? Alam nyo, sabi ni Lucio Digala, gagawin kong piggery. Kasi mahilig sa pork barrel yung mga yan Gagawin natin piggery. O sipin ninyo, ang tagal ng panahon nun, ngayon nagkakatotoo, mga kaibigan. Hindi ba parang mga baboy nga, itong mga congressman? Dahil kung nasan ang pork barrel, parang, parang anim baboy. Kung nasan yung labangan, doon sila sumasabsab. Puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin. Isipin mo, sabi dito di ba dapat ikahiya nila ito? Dapat itago nila ito, di ba? Dapat hindi nila, kung ganun man ang arrangement na ang presidente, ang pinapayagan nila na magpasya kung sino ang magiging Speaker of the House. Di ba isang malaking kahihiyan sa kanila yan? Na wala kang karapatang maging mambabatas. Hindi ba? Sapagkat, yan pa lang, hindi mo na alam kung ano trabaho mo Kung ano mandate mo Ang mandate mo, isa sa mandate mo, isa sa mandato mo bilang isang congressman ay bumoto ka kung sino ang dapat na maging speaker. May sarili kayong proseso. Hindi ba? Pipili sa mga gustong maging speaker. Para kang kumakandidato. Diyan, puro buhaya nga kasi yan. Ang nananalo dyan, yung nagbibigay ng kwarta. Hindi ho ba? Siyempre, malaki kinita natin sa kaldero. May pambigay yan. Ikaw, wala kang pambigay. Bali ba ang daming insertion dito sa susunod na budget na pinag-uusapan ngayon, di ba? Ang daming insertion. Yung malalapit sa kanila, malapit sa kawali, yun ang may malaking parte na makukuhang mananakaw sa pera ng taong bayan, mga kaibigan. Sipin mo, nasasabi nila ito, sabi niya, that was the pledge made before the president. Sipin mo, yan daw ang, pareho silang yung nagpapalakasan kay Presidente Duterte, nagpapakita ng loyalty. Iba yung loyalty sa mandate. Di ba? Mga kaibigan, kung may loyalty ka, personal mo yun.
Pero yung mandate, official yun. Di ba? Function mo yun eh. O kaya, dapat sa inyo lahat, patalsikin kayong lahat. Maging yung pumapanig na base sa kasunduan na pinagtibay nila sa harap ni Presidente Duterte, na nag-broker ayon sa kanila, mga kaibigan. Bay dapat eh. Di ba ano yun? Di ba pag talikod yun sa mandato bilang mga elected congressmen, mga kaibigan? That was the pledge made before the president. As true leaders and as examples for our people, bilang daw tunay na mga leader at halimbawa sa mga tao, ang magkabilang panig, both sides are obligated to avoid. Obligado raw sila na iwasan ng anumang sitwasyon o pahayag na makasisira doon sa kasunduan at itakwil yung tiwala ng taong bayan na witness, tumayong testigo sa kasunduan. Ginamit nyo pa yung publiko, mga walang ya kayo. Wala naman kami ron. Di ba? Tingnan ninyo. Pag may problema, kasali tayo. Sa pork barrel nila, hindi naman tayo kasali dyan eh. Mga kaibigan, sila lang makikinabang dyan. At ang masakit pa, ito sabi ni Kwa, hindi ako makampi rito, pare-parehong walang hiyayan, mga kaibigan. Dito lang, kaya ako binabasa ito para makita ninyo, ganito ka walang hiyana ang mga congressman. Sila naglolokohan na. At hayagan na kasi hindi naman lihim sa publiko yung pagkakaroon ng speaker na naging speaker si Cayetano pagkatapos ni sino ba sumunod na speaker? Sino ba una? Si Alvarez muna eh. Di ba? Hindi, itong 18 Congress, si Cayetano na ang speaker dito. Yung kay Alvarez, yung nakaraan yun eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Yung naunang 3 taon. Ngayon, ito. Sabi ni Velasco, let us uphold the agreement. Kilalanin natin, sundin natin ang kasunduan as this was made for God and our country. Sipin mo, pati ang pangalan ng Panginoon Diyos. Kinakalad. Sino ba yung tinutukoy mong God dito? Baka si President Duterte yan, na God ninyo. Di ba? Mga kaibigan. Baka hindi yan ang ibig, hindi yan eh. Hindi yung tunay na Diyos ang binabanggit niya rito eh. Palagay ko eh. Kasi walang pakialam ang Panginoon Diyos dyan sa ginawa niyong katarantaduhang yan eh. Kayo, naglolokohan kayo, kakapirang yung kapangyarihan, talagang gutom na gutom sila sa kapangyarihan eh. Mga kaibigan eh. Sabi, I have always intended to honor. Siya raw talagang may kilala siya. Hindi, alam nyo nung unang naging congressman itong si Velasco, si Cayetano naman talagang hindi dapat pagtiwalaan yan. Gago lang magtitiwala dyan. Mga kaibigan, tandaan nyo yan. Ilang beses nang nagpalipat-lipat yan, di ba? Yun lang kay Noynoy siya dati, di ba? Ngayon, kung makabira yan sa Dilawan, di ba? At saka natandaan ninyo
nung presidente si Gloria? Di ba yan din na nagbulgar? O ngayon, di ba magkakasama sila ngayon? Yan bang mga ganyang klase ng tao pagtitiwalaan nyo pa? Alam nyo, ang susunod na eleksyon, kinakamada na. Kaya, ang taong bayan, kailangan kung gusto mong magkaroon ng tunay na pagbabago, huwag kang pumayag na mamanipula ang susunod na eleksyon. Patuloy tayong dinidivide. Ang totoo niya, kita mo, asa na ngayon ang popularidad ni Presidente Duterte? Meron pa ba? Wala na. Bakit? Nawala yung mga fake account sa Facebook. Nakita nyo, sila ngayon nag-aaway na doon sa sila mga nagbabayaran dyan sa fake account, yung mga troll. Sinisingil na, bakit na-delay bayad namin ngayon? Yan maglalabasan na. At saka hindi na sila ganong makapasok. Kasi mga fake account yan Kasama yan. Dapat maraming matanggal na ganyan. Kasi yung mga yan, gagamitin nila yan pagka panahon na talaga ng eleksyon. Ngayon, di pa. Yung kay Yorme, nako, tad-tad ng troll yun. Kay Isko Moreno, trolling yun. Mga kaibigan, maniwala kayo sa akin. Ngayon, nasan tayo? Dito sa mga congressman, di ba? Pinag-uusapan natin. At manda na kayo. Alam na ninyo kung sino mga tatakbo rito. Balita nga, si Lorenzana raw. Sino ba yan? Si Bekamoting yan. Tumanda yan na wala nakakilala dyan Sipin mo, isang traidor sa bayan yan. Diba? Yan ang tagapagtanggol ng kapakanan ng Inchik sa military. Yan ang numero 1 na nagtataguyod para sa kapakanan ng Inchik laban sa interes ng mamamayang Pilipino. Di mga kandidato ng Inchik yan. Mga kaibigan, senador daw, lalakas ng sipin mo. Sabi ko nga sa inyo nung pumasok itong administrasyong ito, ultimong unggoy, aso, pwede nang kumandidato. Tanggal na yung qualification yung pamantayan. Wala nang pamantayan Nung araw, ang tumatakbo, mukha lang aso, mukha lang tiyonggo. Pero ngayon, totohanan na, tiyonggo na at saka aso, pwede na talagang kumandidato sa panahon ngayon. Simula nung pumasok itong administrasyong ito. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kita ninyo, dalawa na nanloko kay Velasco. Ngayon, niloko siya ni Cayetano, niloko pa siya ni Presidente Duterte. Di ba? Ano ka lang, ginamit ka lang para dumami kayo sa kamera. Yan ang mahirap Bakit? Kinompromise mo Ngayon, kahit magreklamo ka, hindi ka na makakakuha ng simpatsya. Di ba? Dapat, marunong ka mag-analyze Ang tatanda nyo na kasi, hindi nyo pa alam. Si Cayetano, ang style niya, bulok. Diba? Halata ka agad yan ay kayo, politiko, kayo yun nandyan, di nyo alam. Diba? Ito, sabi. Ang sabi raw ni Presidente Duterte, hindi niya raw matitiyak, magagarantyahan na yung speakership para kay Alan Velasco. Magkapangalan pa Ito naman, Lord Alan Velasco. Ito, nung unang pumasok itong congressman,
natandaan ninyo, panahon ni Pinoy, ang speaker to si Belmonte, isa pang balimbing. Parang Cayetano rin ang style nito, di ba? Si Sunny Belmonte. Mga kaibigan, alam nyo na nagkaroon ng constitutional crisis. Dahil sa protesta laban dito kay Velasco, mga kaibigan. Pinotesta ito nung nakalaban niya sa Marinduque. Hindi ako nagkakamali, si Carmen Sita Reyes yata yun eh. O yung anak, hindi ko matandaan. Basta merong protesta sa kanyang pagkapanalo bilang congressman. Ngayon, natapos na yung kaso, napasyahan na sa, ano ba yung tawag dito, sa Supreme Court. Umabot sa Supreme Court eh. Napasyahan doon sa Supreme Court. Pero, nung nagpasya ang Supreme Court, pabor dito kay Velasco. Alam niyo kung bakit? Kasi yung tatay niya nakaupong Associate Justice. Yun yata governor ngayon eh. Si Presbyterio Velasco. Yun na nakaupong Associate Justice ng Korte Suprema. Isipin mo yun. Hindi pa yun nagkaroon ng constitutional crisis. Alam niyo kung bakit? Kasi nung pasyahan ng Korte Suprema, yung kaso nitong si Velasco, pabor sa kanya. Alam ba ninyo na wala ng jurisdiction ang Korte Suprema na magpasya doon sa kaso niya? Bakit? Kasi po, nakapanumpa na yung isang kandidato. Yung kandidatong may protesta, hindi ko alam kung sino sa kanila nagprotesta. Basta yung kalaban niya, nakasumpa na bilang congressman. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi na sila sakop. Yung kaso nila ay hindi na pwedeng masakop ng Korte Suprema kung yung kandidato ay nakapanumpa na. Sapagkat ang meron ng jurisdiction sa kanila ay yung House of Representative Electoral Tribunal, HRET. Mga kaibigan, yun na dapat ang may sakop. Pero ang Supreme Court nagmamadali. Sipin ninyo talagang ang bilis nung pagkakadesisyon. Wala na eh. Constitutional crisis yun, mga kaibigan. Kaya natatawa tayo kay may binabanggit na constitutional crisis ito si Lacson kamakailan, natawa ko eh. Tingnan niyo sila Yun ang hirap eh. Pag politiko, meron ka laging interes. Meron kang iniiwasan. Di ba? Kaya, namimili ka ng sasabihin, kung kailan mo sasabihin na merong constitutional crisis. Pag sinabi mong constitutional crisis, sira na batas. Wala na. Dapat civil war na. Di ba? Mga kaibigan, dun mauuwi. Constitutional crisis. Pagka naggiit ng powers, pareho, yung executive, o yung, ito, doon sa kaso nila Velasco, legislative at saka judiciary. Nagkaroon ng collusion, mga kaibigan. Nasira ang konstitusyon, nakikialam ang Korte Suprema.
sa isang kaso na hindi na nawala na silang jurisdiction. Oh, yan ha. Isipin ninyo yan. Kaya natawa ako kay Lacson eh. Bakit hindi kayo kumikibo? Alam ba ninyo maraming beses nang nalagay sa constitutional crisis ang ating saligang batas? Dahil sa katarantaduhan ng executive, judiciary at legislative. Hindi ako abogado. Pero naintindihan natin eh. Mga kaibigan eh. Oh, hindi ba dapat lahat naiintindihan yan? Oh, yun. Isang kasong classic yun ha. Yung kasong yun. Mga kaibigan. Especially, Supreme Court yan eh. Dapat nag-inhibit man lang yung tatay eh. Hindi nag-inhibit. Ano tawag mo ron? Hindi ba may conflict of interest pa? Sa kaso? Hindi ba ang batas eh, hindi ka dapat pumanig? Di ba? Pumabor. Oh. At pagka may mapapaborang ka, lalo yan, sa kaso nun, dapat di ba nag-inhibit siya? Hindi nag-inhibit. Oh, mga kaibigan. Plus the fact na yung pong kaso, hindi na nila jurisdiction. Hindi na nila saklaw. Wala na sa kanilang teritoryo. Kumbaga, teritoryo na ng HRET. Mga kaibigan. Yan ang totoo nangyari dyan. Yun ang sa akin, para sa akin. Sabi ko nga nung minsan, di ba may na-interview tayong lawyer, alam niyo, pagka in-interview niyo yung mga lawyer, hindi mo dapat sinasabi yung opinion natin na ganyan kasi hindi sila makakapag-opinion ng laban sa desisyon eh. Hindi nila ma-assail yung mga desisyon, yung mga kamalian sa judiciary dahil nagpa-practice sila eh. Di ba? Baka sila madamay. Pero alam nyo, dapat pagka ganung mga instance, meron mga tumatayo. Diba? Ang Senado, walang imik Ang Senado. Yung Integrated Bar of the Philippines, wala rin. Hindi ba? Kasi saklaw pa rin sila ng Korte Suprema. Hindi nila ma-question. May kumwestiyon sa Korte Suprema, matapang na abogado. Ano ginawa sa kanya? Di ba ang ginawa sa kanya sinuspend indefinitely. Sino yun? Si Attorney Alan Pagya. Kinwestiyon niya ang Korte Suprema. Paano? Kung wala nang kumu-question at mali na ang ginagawa, wala nang kumu-question, paano yun? Sayang, nag-iisa yung Alan Pagya na ganon. Hindi ho ba? Na kumu-question sa Korte Suprema. Natatandaan pa nga natin, nung siya ay suspindihin ng Korte Suprema, ang ibig sabihin nun, hindi ka makapag-practice. At yung suspension mo, hindi mo alam kung kailan mababalik yun. Kung kailan ma-activate yun. Kung kailan mababawi yung suspension. Indefinite ang pinataw sa kanya. Ayaw ng Korte Suprema ang kinu-question sila. Yun, nag-privilege speech. Si dating Senador Alfredo Lim laban doon sa ginawa kay Alan Pagya. Kasi mawawala na paano siyang mabubuhay bilang isang may pamilya ka, di ba? Ganun si Lim yung mga inaapi, yun ang mga pinagtatanggol niyan mga kaibigan, isa na yun, si Alan Pagya, hindi niya kakilala yun, personally.
Pero ginamit niya ang kanyang trabaho, ang kanyang posisyon, hindi para sa pagkakapirahan kamukha nitong mga to. Ginamit niya para ipagtanggol yung mga naaapi, naaagrabyado. Senador Silim din nung Makalaya, yung pong pinagbintangan na pumatay sa isang opisyal ng Manila Police District. Kung hindi nakatakbo kay Mayor Lim yun, patay na yung tao. Kalahin nyo, nagtitinda lang ng barbecue ng bituka dun sa Divisoria. Nakachinelas lang. At dahil kay Mayor Lim, nakalaya yun. Yun, akalain ninyo, ikinulong ng walang kasalanan, ginamit lang para palabasing na-solve, nalutas ang kaso ng pagpatay. Mga kaibigan, anong motibo ng tao? Walang kamotibo yung tao na patayin yung pulis. Yung opisyal ng pulis Anong motibo niya? In the first place, di ba? Ginamit lang siya para makuha yung reward. Mga bata ni Atienza gumawa niyan doon sa tao. Kawawa naman yung tao. Mga kaibigan. Ganyan ang ating batas namimili. Lalo kung pangkaraniwan ka. Sino ngayon sa pangkaraniwan tao? Ang nalalaman ninyo, sino sa inyo magtatanggol ngayon sa inyo? Diyan sa mga senador. Meron pa ba kayong pagdudulugan ngayon? Lawa na, mga kaibigan. Pero tayo po ay wala ng oras, mga kaibigan, sapagkat ang ating pong palatuntunan sa DWBL ay napapakinggan po lamang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. DWBL 12:42 sa inyong mga talapitan. Pero wag po kayong aalis sapagkat sa ilang saglit po lamang magbabalik tayo, mga kaibigan, no? Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan. Ito pinagmamalaki nila. Pasensya na si Velasco kasi pareho lang naman kayo ni Cayetano, wala naman kami. Actually, kahit sino sa inyo maupo wala naman pakialam ang taong bayan dyan. Di naman kayo nakikinig na sa taong bayan. At saka wag na ninyong kasangkapanin sa katarantaduhan nyo dyan sa Kongreso ang taong bayan. Pati Panginoon Diyos Bagay, may may parusa yan. Bahala na, di ba? Ang tadhana ang siyang magpasya sa ginagawa ninyong kalokohan. Ito raw, pinagmamalaki naman ni Cayetano at ng kanyang grupo, yan pong super majority coalition sa Kongreso. Ito House of Party List representatives na to Mga kaibigan, puro party list ang mga nandito. Ito pati daw yung pati daw yung mga nasa oposisyon nagpahayag daw ng suporta para sa pananatili patuloy na pamumuno ni Caldero Cayetano kahit siya pa ay lumabag dun sa
term agreement nila ni Velasco. Siyempre, busog eh. At saka inamin ni Romualdez, ni Martin Romualdez, pinsan ni Bongit, na pinsan nila Amy, di ba? Inamin nito na yun daw ang gusto ni Presidente Duterte. Hindi ba parang ang gago niyan, didila-dila ka sa tumbong, ginagawa ka palang luko-luko. Ganyan naman yan eh. Di ba? Kita mo yung mga mangmang na troll, kung sa bagay, bayaran lang sila eh. Di ba? Ngayon, lumilitaw na yung katotohanan eh. Talagang ang popularidad ni Presidente Duterte nasa troll, fake news, sa fake account. Sabi ko nga sa inyo, kaya pag may nakakapasok dito, isa-isa, di ba? Time is 200 yun, Maraming account na gamit yung mga yan. Bawat isa, 200 account ang ginagamit niyan sa trolling para ma-maintain nila, kunyari, yung popularity. Paano ka magiging popular? Sige nga. Sa issue na lang ng China, paano ka magiging popular sa Pilipinas? Isipin ninyo, sa pandemic, wala ka naman nagawa. Naglabas na naman ng pondo para doon sa second tranche. Nasaan? Malabo na naman, mga kaibigan. Kaya tayo po dito sa programa natin, kahit wala ho tayo, hindi naman tayo nakakaparti dyan sa gobyerno, di ba? Laman tayong sweldo sa gobyerno, kahit papano, nakakaiisip tayo gagawa tayo ng paraan para tayo makatulong. Mamaya, sasabihin ko sa inyo yung paraan, simpleng paraan lang, ayoko yung masagimot-mot. Kasi hindi naman tayo gobyerno para magkaroon ng red tape. Yung bureaucracia sa gobyerno, di ba? Hindi man tayo ganun eh. Gusto natin yung simpleng paraan, kung talagang naghahangad lang na makatulong, yun lamang. Di ba? Kung hindi naman tayo namimilit, di ba? Gagawa tayo ng paraan kasi isa sa apektado ngayon na sektor ang mga working entertainers. Marami akong kakilala, kaibigan, na talagang, siyempre, wala naman tayong magawa. Kaya ito lang ang tanging paraan. Magamit natin ang ating programa para dyan, kahit papano. Wala namang malaki tayong maipapangako, kundi kung magkano lang ang malilikom natin para maibahagi natin lahat, kahit papano, konting tulong, ihatid natin sa ating mga kaibigan, mga kakilalang entertainers, working entertainers. Di bali malalaki, nawala na. Tingnan nyo si Kabayo, yung bakla. Asa na ngayon? Meron pa ba? Wala na. Kahit magtutuwad ka pa sa YouTube, wala ka na. Di ba? Hanggang doon ka na lang. Kasi sumobra yabang ng animal eh. Di ba? Kung gamitin yung kapangyarihan doon sa istasyon niya dati, gano'n na lang. Mga kaibigan, kahit mang-api ng ibang tao, wala namang kasalanan ginawa sa kanya mga tao. Kung lapastanganin, gano'n na lang. Di ba? Ito ho, babasahin ko lang, gusto ko malaman ninyo kung sino itong mga hinduropot na nagsasabing sila pabor kay Cayetano. Sa totoo lang, inuulit ko, wala naman tayong mapapala pare-pareho kung sino man ang liderato dyan, sapagkat ang pinagsisilbihan lang yan yung sarili nila Ginagamit nila yung pwesto para magsilbi sa kanilang interes, baliktad. Pagka kumakampanya yan, paglilingkuran ko kayo, di ba? Yun ang sinasabi, tsaka yun ang nasa batas Pagpasok mo sa gobyerno,
ikaw ang maglilingkod. Hindi yung pag nasa gobyerno na, yung gobyerno na ang naglilingkod sa kanila, mga kaibigan, mga walang ya. Ngayon ho, ito, ang mga pumirma daw sa manifesto, manifesto ito, expression of support. Sila Martin Romualdez, president daw ito ng Lakas Christian Muslim Democrats. Sipin ninyo yung Lakas Christian Muslim Democrats na yan kay FBR yan dati. Tapos napunta kay Martin Romualdez kasi yung mga partido rito, titulo lang eh. Walang balangkas yan eh, mga kaibigan eh. Walang commitment yan, walang conviction yan. Dito, puro ang partido rito, party-party. Ito ang talagang partido, party-party sa Kongreso. Si Abante, alam naman niyo si Abante, Diyos din ang ginagamit nito. Mga kaibigan, saan ka nakakita ng nangangaral eh. Pero nasa gobyerno, kaya inggit na inggit si Soriano dyan eh. Sa mga nasa gobyernong mangangaral, mga kaibigan. Inggit na inggit si Soriano dyan, nagtangkang kumandidato yan, disqualify lang eh. Galit na galit eh, nung ma-disqualify eh. Mga kaibigan, ngayon, sino pa bumoto? Si Barsaga. Si Barsaga, ito talagang ito. Himod tumbong ito. Si Luis Raymond Villapuerte, walang kwentang tao ito. Yung tatay niyan, tsaka yan, nag-aaway yan, di ba? Magkaaway yan, magtatay. Yung mga pumirma, deputy, ang dapat deputy speaker ngayon, mga leche, sino-sino. Ito sabi, several other House and political party leaders also signed the documents o the document yung nagpapayag ng suporta. The manifesto also called for the immediate passage. Sila raw para dun sa madalian na pagpapasa ng proposed national budget for 2021. Paano? Nandun yung lagay eh. Doon nakapaloob yung suhol, mga kaibigan. Ilang bilyon yun? 100 bilyon, Sila-sila lang ang maghahati. Asan ba yung mga pangalan? May mga pangalan ito ng mga sumuporta Ito, babasahin natin. Bukod kina Abante na pumirma sa manifesto, pumirma rin sina Representative Janet Garin. Janet Garin, nung una, dilawan. Diba sabi nyo? Diba kakasuhan pa rin sa dingbak siya. Ito dinidiin. Nakipag lips to lips na sa kanila, mga kaibigan. Basta dalawa bibig, okay dito sa administrasyon ni Digong nyo. Tignan nyo si Moca, dalawa bibig niyan. Bibian Beles, dalawa bibig niyan. Parehong gumagana. Ito, Quezon City, 6th District Representative Jose Christopher Belmonte, anak ni Balimbing Belmonte. Itong mga to, nung nakaupo si Pinoy, puro mga dilawan ito, sagad sa buto, di ba? Samar, 2nd District Representative Shari Antan. Yan. Susunod, puro, party list. Probinsyano ako. Camarines, mayroon pa pala. Magsasaka party list. Teacher party list. Recoboda party list. Ano mga party list ito? Kalahin mo mga mapunta sa kongreso ito. APEC party list. Parang yung isang tukmol,
ang pangit ng mukha, di ba? Yung Eric Yap, ano? Yung kapangalan ng smuggler ng bigas, sa Subic, mga kaibigan, kapangalan o siya rin yun. Akalain ninyo may tinayong building kung saan ipinangalan sa kanya, hindi naman niya pera. Pera ng gobyerno, yung building ipinangalan sa pangalan niya. Ngayon, meron na naman. Sinisisi pa. Ang kwan, ano ba ang tawag dyan? Yung, di ko malaman kung natadya ko, apps yan o isang social media platform. Sinisisi doon niya, yung meeting daw naganap sa Maynila. Dito raw nag-uusap sa Maynila para makapagyabang siya. Mayabang ito Inchi kasi. Inchik, mayayabang yan Lalo na, bigyan mo ng kapiranggot na kapangyarihan yan. Naku, saksakan yan ng yabang. Itong Eric Yap, nagyayabang na para maipakita niyang dikit na dikit siya. Kulang na lang, sabihin niya, kambal kami ni Pulong Pangit lang ako. Diba? Kasi mistisyo yung si Pulong dahil sa nanay niya, diba? Kambal kami. Kung masasabi niya lang kambal kami, sila, sasabihin niya yun Akalain mo, sinabi niya na yung meeting daw sa pagitan ni Cayetano, nila Velasco at saka ni Duterte, anak ni Duterte, naganap sa Maynila. Nabuko siya sa Davao pala yun Baka daw nagkamali yung social media platform. Tingnan mo katarantaduhan nito. Yung matetrace, di ba matetrace yun Hindi ko malaman kung paano niyang ipinost yun nagpadala lang sa atin Yun ang kopya Mga kaibigan hindi ko alam kung sa cellphone yung linya ng cellphone, di ba? Doon kasi natetrace di ba? Nalolocate ka di ba? Kung saan ka nandun nung ikaw mag-post, di ba? Malolocate. Nalocate. Sabi niya, hindi, baka nagkamali lang yung, ang tinuturo niya, yung, kung ano yung, may sakop na platform doon sa kanyang post. Kung sa cellphone yun, sa yun, telecommunications, di ba? Company. Hindi nga Hindi nga gago yun, hindi naman sinungaling yun Kamukha ng congressman, di ba? Ang yayabang mga kaibigan, puro kasinungalingan ang nilalako Dito po sa administrasyong ito, wala tayong masabunot na katotohanan dito kahit minsan Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Samahan pa natin ng ganitong isa pa. Di ba? Sipin mo ito'y nangangaral ito Mangangaral ito. Kung magpakilala, si Eli Cuyucot Soriano. Tapos ganyan ang maririnig mo sa kanya. Hindi pa yan. Pag nangangaral siya, di ba, ganun na maririnig mo sa kanya. Katunayan ito sabi niya. Kung ano po nakikita nyo sa akin sa harap ng camera, yung din ang makikita nyo sa akin sa pang-araw-araw na buhay. Talaga pong gumagamit ako ng salitang Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Siya may sabi niyan. Ano pa maririnig niyo sa kanya pag nangangaral siya? Pina Valencia, si Stella Suarez nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana naglilislis, si Kirina Landipa, ubot-hubad nagbobomba. Meron pa isa, ito pa nangangaral Panahon ng pangangaral niyan, ito pa. ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tignan ko, lalaki naman ako.
Eh bakit ang gusto ko lalaki rin? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Papatuloy po tayo mga kaibigan. Ito pa isa. Pamumura ko rin kay Soriano ito eh. Sabi nito, si Ombudsman na hindi may paliwanag yung 59 million niya kung bakit siya, ba't lumaki pera mo? Pagkatapos na may talaga kang ombudsman. So sabi niya ngayon, lifestyle checks and declarations of wealth have been used by politicians and members of the media for extortion. Ginagamit daw po itong lifestyle check, pati yung declaration. Yung tinutukoy niya dyan, yung salin. Kasi doon ka nagdedeklara ng kayamanan, di ba? Ginagamit daw ito ng mga politiko at miyembro ng media para makapangikil. Taga walang hiya, ano? Sabi niya, kasunod daw nung kanyang order na ipatigil yung lifestyle check laban sa mga opisyal na pinaghihinalaang namumuhay ng maluho, at saka ipatigil yung karapatang makakuha ng salin, ng mga public official. Sabi niya, lifestyle check is a fishing expedition. It's when you're looking for evidence, yan daw fishing expedition. Kumbaga naghahanap ka naghahanap ka lang ng paraan, ng ebidensya laban sa isang tao. Namimingwit ka lang. Wala ka namang matibay na pinagbabasihan. Gago pala ito eh. It's when you're looking for evidence against the person who is being investigated. Gago. Tanga. Unang-una, sasabihin mo media. Sino yung media? Ba't di mo pinangalanan? May alam ka ba? May kilala kang media na ginamit sa extortion yung lifestyle check at saka yung salin? Pag wala, masahol ka pa sa gago, tarantado. Eto, ganito ka. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Yan, mga kaibigan. Dapat pangalanan mo. Irresponsable itong animal na ito mga kaibigan Di ba? Naturingang abogado, abogado pala. Sipin ninyo to, dapat muli mag-aral ito sa eskwela Di ba nagpaparatang ka niyan? Sweeping yung statement mo. Wala kang tinutukoy. Ikaw ito nagpaparatang nang wala kang pinakikitang ebidensya kundi ka gagot kalahati Di ba? Magpakita ka ng ebidensya mo. At sasampaling ka naman namin ng ebidensya. Di ba? Ito, yung sinasabi niyang fishing expedition, naghahanap lang, wala namang maipakitang ebidensya. Gago ka. Ganito ang proseso niyan. Pagdating sa mga nasa media, ako ewan ko iba, sigurado ganun na yung iba, mas matindi pa nga kung maghagilap dahil malaki, malawak ang network nila, marami silang tao. Ako nga nag-iisa Di ba? Halimbawa, nakita mo isang property. May nakapag-tip sa'yo. Kasi yung mga tao, yung publiko, na nakakatuklas, kadalasan niyan publiko Sabihin, ite-text sa amin, itatawag sa amin, Ka-Percy, sa ganitong lugar, ito address, papuntahan nyo. Ang may-ari ho niyan, ito. O di, titignan mo ngayon yon. Pag nakita mo ngayon yon, pupunta ka doon sa kaukulang ahensya na magpapatibay kung sino may-ari nun.
Halimbawa, punta ka sa munisipyo o city hall, di ba? Hanapin mo yung records kung nagbabayad ng yung amilyar, di ba? Pwede mong pwede mong tignan yan. O kaya sa registry of deeds, di ba? Kung kanino nakapangalan yan. Oh. Pagkatapos, kung hindi naman nakapangalan sa kanya, nakapangalan sa ibang tao, i-check mo ngayon kung siya ay merong relasyon dun sa tao na yon, di ba? Check mo. Napakahirap gawin ng tungkulin ng media. O, check mo ngayon. O, pagka na-check mo, halimbawa, wala sa pangalan niya, pero nakapangalan sa ibang tao na merong relasyon sa kanya. Di ba? Yun. Pwede ka nang mag-file ng kaso. Alam niyo kung bakit? Ganito yan, oh. Yung kinukwento ko sa inyo ni isang araw, isang opisyal sa Bureau of Customs, nagkaroon ng kaso sa ombudsman. Ang nagreklamo sa kanya, ang nagsuplong sa kanya, yung kamag-anak ng misis niya yata, pinsan ng asawa niya. O kapatid ng asawa niya. Bakit? Kasi, yung property na yan, dyan sa Ayala Alabang yan, ay mahal ng property dyan. Ipinangalan niya doon sa hipag niya. Hipag. Pinangalan nila ron. Siguro dati nagbibigay siya ng pera doon. Nung hindi niya na nabibigyan ng pera, inimbot na siguro nung hipag niya yung property. Ayaw mo akong bigyan. Di susuplong na lang kita. Di ba? Akala siguro nung hipag niya, mapapasa kanya yung property. Pag ginawa niya yon, sinuplong ngayon siya. Nagkaroon ngayon ng kaso. Eto ngayon hanggang ngayon, hindi inamin nung opisyal ng customs na kanya yon. Puntahan nyo ngayon sa Ayala Alabang, nakatenga yung bahay. Nakatiwangwang, nasisira na. Bakit? Hindi niya masabing kanya eh. Dahil pag sinabi niyang kanya, titignan mo ngayon yung salin. Gago pala itong martiris nito. Doon pa lang sa kasong yun, tinignan na yung yung salin hindi nakadeklara. Hindi nakalagay doon na meron siyang property sa Ayala Alabang. Hindi nakalagay doon. So, hindi niya ngayon masabing kanya yun. Dahil pag sinabi niyang kanya yun, paano mo ngayon ipapaliwanag kung paano ka nakabili ng ganyang bahay na ganito lang ang sweldo mo? Saan mo kinuha pinambili mo riyan? Di ba? Kasi yung deklarasyon sa salin, yan official yan Meron kang liability dyan. Meron kang pananagutan dyan. Mga kaibigan, kailangan patunayan mo. Paliliwanag mo, saan mo kinuha yung pera? Hindi ba? Na pinambili mo dyan kung yan property mo. Paano mo nabili yan na ang sinusweldo mo bilang opisyal sa isang tanggapan ng gobyerno, hindi naman tugma para makabili ka ng ganyang kalaking property. Kaya ngayon, pag pinuntahan nyo yung bahay, nakatenga yung bahay. Mga kaibigan, halos mabulok na yung bahay. Hindi niya maangkin Once na angkinin mo yon, naloko na. Mabibilanggo ka. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Sabi ho dito, marami raw na biktima sa lifestyle check. Gago ka pala, sino ba nagla-lifestyle check? Ang nagla-lifestyle check, halimbawa, customs. Ang yan, ang Department of Finance, talagang merong extortionist dyan. Meron na ngang napa-entrap dyan Nanghihingi ng pera dun sa
sa isang taga-custom. Natatandaan ko to, nangyari ito sa Harrison Plaza pa dinakip yun eh. Mga kaibigan eh, inaktuhan doon yung nila-lifestyle check niya, hinihingan niya pala ng pera o na-entrap siya ngayon. O, ngayon, bakit mo idadahilan kung mo ba merong nag-e-extortion na politiko? O kung sino man. Halimbawa, dun sa lifestyle check. May parusa naman dun, di ba? Meron namang katapat na parusa yun. Kaya ang dapat mong gawin, idemanda nyo. Kasuhan ninyo yung mga gumagawa niyan. Katulad niyan, ito raw ang sabi ng mga field investigator nila, this has been a source. Yan daw pinagmumula ng extortion. We have members of the media who use this. O sino yan? Hayop kayo. Kayo yan. Hindi media yan. Siguro may mga medyang gumagawa niyan pero pangalanan ninyo. Pero mas maraming extortionist dyan sa ombudsman. Yan ang totohanan. Hindi ba ilan yung nahuli na field investigator ng ombudsman? Nahuli sa Pangasinan. Sino kinokotongan? Di ba yung dating governor, naging congressman, retired, retired military police official, si Espino. Mga kaibigan, hindi ba pinahuli niya? Extortionist na mga field investigator. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, wag na kayong pupunta sa ombudsman para magreklamo laban sa magnanakaw na opisyal sa gobyerno. Bakit? Kasi nagkaroon na ako ng karanasan na walang mangyayari kung ikaw magpapail ng kaso sa kanila. Mga kaibigan, alam nyo kung bakit? Pagka nagdala ka sa kanila ng, si ganito, imbestigahan nyo, may property ganon, hindi ka na nila bibigyan ng karapatang magkaroon ng access para mag-follow up kung ano na ang estado ng kaso. Bakit? Inaareglo nila Ine-extort nila. Sila nag-e-extort. Hindi totoo sinasabi nilang to. Hindi ako naniniwala. Ako napagod sa kakapalo up dyan Nung uli, dinideny nila na merong akong naipile na kaso. At hindi ako pwedeng tumingin. Wala raw. Nung binigay ko yung case number, wala raw. Hindi nila alam, meron akong kopya. Mga kaibigan. Akala nila wala akong kopya siguro. Sa akin ang kopya Bakit wala nangyari? Anong kaso yan? Yung anomalous joint venture agreement ng Channel 13. Mga kaibigan. Tsaka ng kumpanyang Arto Builders ni Regis Romero. Hindi totoo yan. Ang totoong extortionist sila. Siguro, kaya hindi niya may paliwanag yung bakit nadagdagan ang pera mo? Ombudsman Martires. No maupo ka dyan sa ombudsman. Bakit lumaki? At hindi mo idineklara ng malinaw. Saan mo kinuha yun? Iyan ang sagutin mo. Unang-una, kahit paratangan mo yung media, wala namang accountability yan Walang pananagutan yan Kung may kaso ka, extortion, di kasuhan mo, patunayan mo yung extortion. Yung extortion, para maging makatotohanan yan, kailangan na-entrap mo yung tao. Kung hindi mo na-entrap yan akusasyon lang yan. Di ba? Wala kang basis. Wala kang basihan. Ang basihan sa extortion, na-entrap. Kamukha nung alam ko dyan sa, alam niyo na, dun sa Manila Hotel. Mga kaibigan, di ba? Pagka wala kang basihan. Ituro mo kung sino.
Hinahamon ka namin, pangalanan mo. Kung sino yung media na tinutukoy mo. Ha? Total, wala namang accountability yan. Hindi mo naman sakop yan eh. Ang sakop mo lang, mga public official. Pero nasa media, private yan. Hindi mo sakop yan. Walang accountability. Hindi kayo pwedeng balikan yan. Oh, inahamon ko rin itong mga nasa media. Pag hindi kayo nakatalak, siguro kayo yung tinutukoy ng animal na ito, mga kaibigan, di ba? Ayan, mga kaibigan. Ngayon, sa pagkakataong ito nga ho meron akong pakiusap kung doon sa makatutulong. Una sana doon sa KBP, no? Hindi natin pwedeng gawin eh. Kasi kahit ako, maingat ako eh. Ayoko nang pagdating sa pera ay mapaghihinalaan ako. Ganon din sila. Maraming proseso yan. Lalo na hindi naman tayo personally kilala ni Vice President Leni Robredo. Kaya sabi ko, sa susunod na sila. Siguro, no? Ngayon, ang problema ngayon, may problema ngayon mga working entertainers na umpisa pa lang nitong pandemic na ito, sinabi ko na yan. At ang sabi pa natin, dapat ang mga working entertainers i-reinvent ang sarili. Pag-aralan na nila kung paanong makakasurvive sa ganitong klase ng sitwasyon. Otherwise, talaga magugutom tayo. Ang problema pa, walang malasakit ang gobyerno wala kasing buong organisasyon. Watak-watak. Itong mga working entertainers, meron dyan naniniwala dun sa ibang organisasyon na hindi naman sila kabilang talaga ron. Diba? Nagpaparami lang yata ng tao. At saka ito, merong mas lalong hinihigpitan pa nila, diba? Walang makapagbubukas ng establishmento. Hanggang saan yan? So, tayo naman, kahit papano lang, kasi hindi nga tayo buhay. Sabi ko nga, pagkatapos ng pandemic, siguro dapat, umupo tayo, yung mga may edad na. Para may maiwan man lang tayong, kahit papano, masusundan itong mga working entertainers para alam nila kung paano nila ipaglalaban ang kanilang karapatan at sarili. Paano nila tutulungan ang kanilang sarili. Hindi pwedeng, kahit itong ginagawa natin, ano lang ito eh. Konti lang ito eh. Di ba? Hindi naman isang araw lang kayo mabubuhay. Hindi lang. Tuloy-tuloy ang buhay natin eh. Tuloy-tuloy ang pangangailangan natin. Pero meron tayong ilulunsad na pagtulong sa ating mga working entertainers na kakilala. Gusto ko sanang mauna, ang target lang namin dito, 100 hanggang 200 katao. Kung makakaabot yung ating malilikom na tulong mula sa mga nagmamagandang loob. Ang proseso lang na gagawin natin, yung ipapadala, ang pangalan po, asan yung pagpapadalan? Ito, padadala nyo dito sa pangalang ito. Kay Dan Valerie C. Ayan, makikita nyo sa screen. Pwede nyong ipadala yan through Cebuana or Western Union. Sa pangalan ni Dan Valerie C. Ngayon, ito namang mga pagkakalooban natin ng tulong. Tuwing Biyernes po yan, parang magkakaroon kami ng raffle eh. Kasi hindi naman pwedeng sabay-sabay. Siguro, bawat tuwing Biyernes, pipili tayo ng 10. 10 matutulungan ng konti. Yung susunod naman na batch, next Friday ulit, di ba? May papadala yan, kundi Sabado, Linggo na sa kanila, di ba? Siyempre, Monday to Friday, ipunin natin yung ating makakalap. Itong unang linggong ito,
magmumula sa akin muna yung simula. May konting halaga tayong ilalaan dyan. Ngayon, pagka natapos ito, halimbawa, Biyernes, meron na tayong nabunot na pagpapadalan, padadala namin yun ng Sabado o kaya Linggo. Ngayon, Lunes, kung bukas ang bukas naman di ba? Sabado, bukas Ngayon, Lunes, ay re-report naman namin kung sino yung napadalan. Di ba? Ipapakita naman namin ang mga katibayan na pinadala nito. At yung pinadala rin sa atin, siguro, paano ba? Ipakikita ba natin? Ipakikita natin. Yung mga resibo, halimbawa, nagpadala sa Cebuana, padala sa Western Union, pakikita ho namin para yung nagpadala, makita niya yung pinadala niya. Di ba? Na natanggap natin. At Lunes naman, pakikita naman natin yung pinadala naman natin doon sa mga tao. Nakalagay din ang presyo. Di ba? Kami na bahalang magtakip doon sa pangalan. Kasi masama namang ibulgar namin yung pangalan ninyo. Di ba? I-message namin kayo. Kasama yung messenger natin na gagamitin po ninyo para makipag-ugnayan sa amin. O kaya, yung telepono natin, pwede kayong mag-text. Anong number natin? Yung 0915-7070-625. Yan, dyan po kayo magte-text. Ngayon, ganun din yung mga entertainers na irarapol natin. Kailangan, bago mag-Biyernes, nakapag-message na po yung mga gustong makapag-avail ng konting tulong mula sa atin. Ang bala ko sana, at least mga 1,500 kahit isang tao di ba? Kaya lang, depende yung kung aabot kasi yung ibibigay ko yung para sa akin, hindi abutin ng 10 tao kung 1,500. Kung 20 tao, pwede, tigi 1,000 kung maibibigay. Pero kung 1,500, pag-aaralan natin kung 1,500, depende sa mga magpapadala sa atin Kung di 1,000, 1,500. At yan, ayoko na ng maraming rekutitos. Ganun natin ipapakita ang transparency. Kung ano yung tinanggap namin, ipapakita namin. At i-message din namin kayo kung sino yung mga napadala namin. Diba? Doon ginamit. Kaya every Friday, Monday naman ang ating report doon sa mga napadalan at natanggap natin. O bueno, ulitin lang ho natin na yung mga entertainers, unahin ko yung mga senior. Ang gagawin lang ho ninyo ay i-message nyo kami. Kasi meron na akong ibang mga senior na alam ko sumusubaybay sa atin at saka mga kakilala naman natin itong iba rito. Kaya lang hindi ko pwedeng sabay-sabayin. Halimbawa, sa isang grupo, halimbawa meron silang 3. Hindi natin sasabay-sabay yung 3. Sa isang grupo, ngayon linggo, kukuha tayo ng 1. Di ba? At kasama yon sa sa 10 bubunutin natin kada Biyernes. Di ba? Bubunutin natin yun. Merong apps tayong gagamitin di ba? Ano ba yon? Sa cellphone. Parang ruleta daw yun. Ito mga nakakaalam. Sila CK dito. Yung ating mga PA. Sila nakakaalam paano gagawin yun. Papracticein na namin sa umaga yun. Para alam namin. I-message nyo kami sa messenger. Kung wala, ayun ang telepono Buong pangalan lang ang ipapadala nyo. Yung full name, kahit kakilala ko minsan, hindi ko alam kung anong buong pangalan Di ba? Mga kaibigan, alam ko lang Katulad si Bong Benavides, hindi ka dyan magte-text, Magte-text ka doon sa number na binigay natin o kaya sa messenger. Mag-message ka sa amin. Sa akin, ka-Facebook ko naman kayo Di ba? Para Biyernes, gawa na yung mga pangalan
at irarapol natin 10 ng 10 kada Biyernes, ha? Ang ating tutulungan. Ha? Ano, no? Address nino? Hindi, ang kailangan sa ganyan, address ba ang kailangan dyan o telephone number? Ha? Hindi. Yung padadala, galing yung itutulong na ipadadala sa atin, padadala nila yan sa Cebuana at saka sa Western Union. Tayo naman sa Palawan. Ang kailangan mo lang pangalan at telepono. Okay? O kaya nga, ang kailangan lang ho namin full name na maipapakita ninyong ID doon sa Palawan. Yung kami magre-remit sa inyo sa Palawan. Ha? Yun namang incoming remittance dito sa atin na ipapadala sa amin, pwedeng ipaladala yan sa Cebuana or sa Western Union. Kahit nasan kayo eh. Ang kailangan lang namin sa inyo, full name na meron kayong ID. Ha? At saka cellphone number ninyo. Yun lang kailangan namin. Wala nang iba. Kaya ayoko nung mga nung mga masagimut-mut, di ba? Hindi man tayo gobyerno eh. Oh. Ngayon, sa Biyernes yung umpisa nung natin, ha? Pero mag-message na kayo na mag-message dahil habang nagpapadala kayo ng pangalan, iniipon namin yun, di ba? Na aming irarapol every Friday. Mabibigyan din kayo kasi ililimit lang namin yun eh. Kung kaya namin magbigay sa 200 katao, bibigyan natin 200. Pero ngayon, 100 muna. Ha? Hanggang 200 ang target natin. Kung sosobra pa ron, ang ika nga, mayroong mga magmamagandang loob, pabuti natin lahat yan. Pero 10 at a time. Ha? Every Friday, 10 lang ang ating entertainin. At yan ay ating i-announce dito sa ating programa every Friday. Ha? Every Friday natin gagawin yan. O bueno,